Vibe check! Para bang wala kayong energy today. Let's go! Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. O game, simulan natin ang talakayan sa panibagong survey ng Okta Research Group noong Hulyo kung saan tumabla na ang tambalan ni Naga City Mayor Leni Robredo at Senador Raffy Tulfo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo laban sa tandem ni Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Kaya nga, Carlo, 45% ng respondents ang nagsabing iboboto nila si Pangulong para pas Pangulo si Robredo habang Vice President naman si Tulfo. Mas mataas ito kumpara sa 42% ni na Duterte at Marcos. Pero maituturing pa rin itong statistical tie dahil sa margin of error sa survey. Tama ka, Cheska. Wala. Wala direct. Yes. Tama ka, Cheska. O, simulan na natin ang diskusyon. pinakamalakas. Diba? Yan. Yan. Pinakamalakas ang suporta kay Robredo at Tulfo sa Luzon. Sa Luzon? Okay. Habang hawak pa rin ni Duterte Marcos ang tandem ng Mindanao, syempre as expected. Ginawa na nga ng survey ang kasagsagan ng impeachment trial. Kaya naman ang tanong, may epekto nga ba ang ratings na ito dahil sa ongoing na paglilitis kay VP Sara, attorney? Ayan. Kakauwi lang natin from Naga kaninang umaga. Congratulations ulit sa Angat Buhay sa matagumpay na pagdadaos ng Angat Buhay Run. Yeah. Second leg na ito, so yun. Tayo na. Para lang maalala ng mga kababayan natin, nung huling ginawang survey yung Okta Research, unti-unting humahabol si VP si VP Leni at Senator Raffy Tulfo sa tandem na Duterte Marcos. Ngayon naging statistical tie na siya. So pag tinignan natin, pag bin-breakdown natin, lamang na yung tandem na Robredo Tulfo sa Luzon, at tie siya sa Visayas. At syempre, alam naman natin, hindi na nakakagulat na yamadong-yamado ang Duterte-Marcos tandem sa Mindanao. So, ano masasabi natin doon? Ang una, ako, dami ko kasi kaibigan na ngayon sa kaibigan mga opisyales sa Mindanao at mga tao sa Mindanao, no? Ang dami ko narinig na pagod na sila na na-equate yung mga Duterte sa Mindanao. So, optics-wise, sinusuportahan daw nila si Duterte, pero pag nagkaroon na ng viable candidate, ang dami na nagsasabi na hindi na nila susuportahan to si Sara Duterte. No? That's first. The second one, tandaan natin na itong si VP Leni, ito ang pinakamataas siyang showing sa survey sa president in history. Compared to yun noong 2022 na pagtakbo niya. Tumakbo siya hanggang dulo ng daigdig, hindi umabot ng ganyang kataas, di ba? Expected lang yan na tumaas pa, lalong-lalo na hindi pa siya nagdedeklara. Compared dun sa isa At yung kalaban niya, nagdeklara na, dapat nag-consolidate na ng forces, dapat marami na nagsabi na gusto siyang suportahan at nangangampanya na para sa kanya. Yes. Pero it seems like the complexion has changed. It looks like na yung pagdeklara niya, pababa pa ng pababa. No? And pangatlo, I think it's not necessarily because of the impeachment trial. Although nakita naman natin kung paano yung pambababoy nila sa mga institusyon, gaano yung pambabaruba nila sa pera ng taong bayan. I think largely, and kasama na dyan ang administrasyon ngayon, no? The Filipino people is looking for a better alternative. The Filipino people, I think, is looking for a good governance. Sawang-sawa na siguro din sila sa bangayan ng Marcos Duterte. Sawang-sawa na sila sa flood control scandal. Sawang-sawa na sila sa malawakang patayan. Yes. Sawang-sawa na sila sa bastos at walang modo. And I think nakikita na rin yung sentimiento na ang gusto na nila, good governance, maaasahan mo, malinis, tapat, at saka wala kang masasabi at nagde-deliver ng resulta. Yes. At wala namang duda talaga na kay Leni Robredo may resulta, hindi bastos at walang modo, at hindi mo masasabing magnanakaw. In fact, yung height nung pang-aasar nila ng 2022, ang kaya lang na sabihin, Leni Lugaw. Leni Lutang. Lutang. Kasi siguro lahat naman tayo nagmi-misspeak. Yung depensa nga, nag-misspeak di ba? Lahat naman tayo nagmi-misspeak. Minsan, di ba, may sasabihin lang na word, ma-alternate. Tayo nga dito, sa with due respect, may script na nga minsan, nagkakamali pa, that's normal. Pero at least makikita mo, si Leni Robredo, hindi niloloko ang taong bayan, no? Sincero, magaling, matalino, ekonomista, abogado, no? And ultimately, laging nagde-deliver ng results. Correct. Sa akin, what's interesting about this survey is yung pagtanong niya, it's per tandem. Hindi siya individually, na individual yung tanong sa Pangulo, individual yung tanong kung sinong gusto mong Vice President
President, pinag-tandem ng survey na ito, sino po ba ang mas may prefer kapag pinag-tandem natin si Robredo and Tulfo? At nakita naman natin, hindi, historically, hindi naman politically aligned sa kulay si Robredo at si Tulfo. Pero pag pinagsasama silang dalawa, mas lumalakas yung puwersa nito. So it's one thing na sana makonsider, no, ni Leni Robredo and ni Sir Raffy Tulfo in the future if they have any plans to run. At nakita rin natin yung pag-tandem kay Duterte tsaka kay Amy Marcos, siguro may effect rin sa pagbaba. Una, kay Amy Pagbaba? Marcos, sa pagbaba. Kay Senator, Sino ba nagpababa? Igat-igatan mo naman, huwag ka naman. Sino ba nagpababa dito? Sino Si ba Senator nagpababa? Amy Marcos ba? Kasi Si Bibi Sara? si Senator Amy Marcos na nagpababa. Kaya nagpababa. Okay. Kasi nga po, nakita naman natin yung Solid North, baka hindi na niya masyadong makuha because of her alitan ngayon sa kanyang pamilyang Marcos. At kaya Vice President Sara Duterte, may epekto nga siguro yung paglilitis ngayon sa trial. At the same time, marami na ring mga Bisaya at Mindanaon ang nagsasabi na hindi porket Bisaya kami at Mindanaon ay iboboto namin yan pagkapangulo kung may balak, kung tutuloy man siyang tumakbo sa 2028 elections. Kasi nakikita na nga nila, yung pondo namin, nilulustay niya. So, yun ang talagang nakaka-resonate sa mga Pilipino dahil ang dami ngayon walang trabaho, ang dami ngayon kumakalamansian, ang dami ngayon nahihirapan pagpasok, pag-commute dahil sa flood control, sa mga palpak na flood control na yan. So, yun yung nakaka-resonate talaga sa mga Pilipino nating mga kababayan. Gusto ko lang din idagdag na parang unti-unti na nababasag yung naratibo, yung kaisipan na hindi na matatalo, imposibleng talulin si VP Sara. Kasi dahil sinasabi nila, Tama. yamado na to, tapos na ang laban, GG, it's over. Mapakita naman natin na yung survey ngayon, nakita na naghahanap ng alternatibo yung mga taong bayan sa ganyang klaseng pamumuno. Biglang natin diin yung 13% na parang either hindi pa ayaw sumagot o hindi pa alam ang kanilang gagawin. So, ibig sabihin, malawak pa ang kumbaga ang playing field kung saan pwede pang mag-akit ng mga pwedeng maging botante supporter ng mga magkabilang panig. Pero medyo decisive na rin, no? Tsaka either na lang bababa or tataas yan. Pero tama yung sabi mo, Cheska, kanina, no? Hypothetical tandem ito. Yes. No? And ang importante sa isang tandem is dapat nagkakaroon tayo ng Big Ted Coalition. So makikita natin, sabi mo nga kanina, hindi historically magkasama itong si Tulfo tsaka si Robredo. No? Pero kahit na dyan, kasi yung kabila, sindikato, matagal na magkakasama mga sindikato. Di ba? Itong si Marcos, di ba? Si Ivy Marcos tsaka itong si Sara Duterte. Sindikato yan Kasama siguro yung mga Senate slate na napipiliin nila. Ang tawag dyan, puro mga kawatan. Ang tawag dyan, kung samahan ng mga magnanakaw at kriminal, sindikato. Sindikato talaga. Ano na yun, accepted din ng taong bayan. No? Pero itong sa kabila, parang magkakaroon ka pa ng konting, magkasama sila. Yes. Historically, hindi kasi magkasama yun. Pero nakikita natin na yun yung sinatawag nating Big Ten Coalition. Yes. Sa aking palagay lang, sa aking palagay. The reason why this tandem works, apart from the fact na Big Ten Coalition ito, is parang complementing yung personality. Yeah. Kung ikukumpara mo dun sa kabila, anong ibig sabihin ko nito? You cannot expect Leni Robredo to engage in a tit-for-tat with the other side. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo maiisip na si Leni Robredo kung mumurahin siya, makikipagbardagulan, makikipagmurahan, or sasagutin sila ng pabalang. No, hindi ganyan si Leni Robredo, kaya nga sinasabi sa kanya, ang criticism sa kanya, para mahina yata to, hindi niya kayang sabayan. Yung mga yun, which is I doubt, no? Si Leni Robredo, ang hirap magpigil, At sa aking palagay ay kalakasan yan. Kahit na iniinsulto ka na, kahit mali-mali na sila, she never loses her composure. Correct. She never loses sight of what is important, no? Pero gusto din kasi ng taong bayan na may sumasagot dito sa mga ito. At sa aking palagay, kayang-kaya ni Raffy Tulfo na sagutin lahat ng mga barubal nilang salita, but at the same time, hindi na mag-engage ng barubal, action man din yan, no? At saka, sasagutin niya ng derechuhan itong mga ito. So I think it's a very good tandem. I hope and pray that when the time comes that they get elected, it will actually work. Sana magkaroon sila ng unity. Yung totoong unity naman. Hindi naman yung parang Unity para sa taong bayan. ang sinasabi nila, di ba? Unity, unity, unity. Wala pang 6 na buwan, nagbabardagulan na. Hanggang ngayon, nagbabardagulan kayo. Anong unity ang pinagsasabi ninyo? Hoy, Sara!
Unity ang kampanya mo. Bakit naman, di ba? Bakit di mo suportahan? Di ba? Sabi mo mga, I love you, BBM. Kulang na lang may muak, sup, di ba? Yung parang doon sa mga text messages na makikita mo. Pero ngayon, ikaw ay nangunguna na gusto mo ipapatay. Anong kalokohan na naman yan? Kasi hindi kayo sanay na hindi kayo reina at hari. Yes. First time kayo na hindi reina at hari kasi sa Davao, reina at hari kayo. 6 years, reina at hari kayo. Ngayon, hindi kayo reina at hari. Galit na galit ka dito kay Bongbong Marcos, di ba? Unity ang gusto ninyo dati pero binola nyo yung taong bayan. Hopefully, in 2028, totoong unity ang makikita natin. At gusto ko lang sabihin, kaya sa kabila, mahirap naman talaga na pagpapataas at hindi magpabababa itong si Amy Marcos. Kasi itong si Amy Marcos, talaga namang ayaw mo naman talaga iboto yung ganyan. Peking Ilocano, no, pang peke? traidor, di ba? Peke lahat, di ba? Ang pati yung mga makikita mo dyan, senador, no? kasi At traidor talaga. Di ba? Ayaw na yung mga Ilocano yung mga traidor. So, gets ko kung bakit magpapababa itong si Amy Marcos imbis na magpataas. Baka pag nilagyan ng ibang tandem for Vice President, baka naman tumaas itong si Sara Duterte. Gusto kong itry is Sara Duterte, Robin Padilla. Tingnan natin. Baka malay okay naman yung Ano resulta niyan masasabi mo pagka dyan? gumanda Baka man okay yung resulta pagka si Sara at saka si Padilla. Robin Pababa ng pababa Padilla. talaga. Oo. Hindi ko lang alam kung matalino yung tandem na yon. Hindi ko lang Ang sure huli ko na kung lang- matalino yung tandem na yon. Ang huli ko na lang masasabi, no, may pag-asa po. Ang nakita ko sa survey na to, may pag-asa. Kasi yung mga tao, nangangarap pa rin sila sa mas magandang Pilipinas and they are willing to bet on this hypothetical tandem. May pag-asa po. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Pinakamaraming botante ay kabataan. Yes. Gen Z and Millennials. Gen Z and Millennials. 7 in 10. At kung nakikita natin yung ganyang improvement sa survey, tingin ko naman meron talagang pag-asa. Oh, Kasi syempre, first hindi naman kami pwede lang ang dumaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan.